Wednesday, September the 6th. And yung ako'y babiyahe ngayon this week, ngayon ay Wednesday. This week, ito yung first day ko this week kasi nung Monday at saka Tuesday, first day of school. Off ako nung Monday at saka Tuesday. What's up? It's a good catch on that. You definitely need some work done. He's talking to our manager's talking to dispatch and everything right now. Yeah. Trying to figure out what's better because you're looking at least 6-7 hours of work. Ooh, okay. Yeah. So the orange sticker on there says we should have done the safety last month. Why it wasn't booked in, I'm not sure. All right. The yellow legal sticker says you still have 2 more months, obviously. So she's gonna figure it out with dispatch and I guess planners, whatever else you gotta do. I'm just waiting for an email back from her. Okay. And then I'll let you know. Don't move right now because the brakes are all off. Okay. Yeah. All But right. yeah, she'll let me know if we won't let you go obviously across the border. We're either gonna 1 fix it or 2 have you go cross docking. Okay. So I'm waiting on her reply next few minutes hopefully. Okay. And I'll just wait whatever they say. Yeah. All right. So yeah, I'll be back in a couple minutes anyway. Okay. I'll let you know All right. what's going on. Thank you so much. Yeah, no problem. All right. Okay. Alright, so kausap ko yung mekaniko. Nandito ako sa shop namin sa Mississauga, terminal shop. Yun nga, ngayon ako magsisimula pa lang Wednesday kasi nga nung Monday at Tuesday, first day of school. Nung Tuesday yung first day of school, so yung Monday at Tuesday yung off ko. So ayun, ngayon nagsimula ako, nag-pick up ako ng load galing sa Guelph. And eto nung pini-pre-trip ko yung trailer kasi itong trailer na to nung pinick up ko doon, preloaded na siya. And yun, nung pinick up ko siya, ayaw mag-charge ng hangin doon sa loob ng airbag. Yung sa loob ng airbag niya, yung suspension airbag, so ayaw pumasok nung hangin. So ngayon ito nga, dinala ko siya dito sa shop namin sa Mississauga. Ayun, nakita nung mekaniko nga, kinausap niya lang ako na it's 6 to 7 hours work daw yung pag-aayos nun. So ibig sabihin nun, malaki siguro yung sira at saka expired na rin yung parang safety inspection nitong trailer na to, or magiging expired pa. So ngayon ay hinihintay ko pa na kung ano yung magiging advice sa akin, kung mabibigyan ako ng panibagong load ngayon kasi ini-email pa nila yung dispatch at yung mga planners ko sa ito nga sa nangyari. So it's either iiwan ko tong trailer to dito ngayon or baka ililipat nila to sa warehouse at i-cross dock, ililipat yung load sa ibang trailer, nasa sa kanila na yun. So ngayon naghihintay pa lang ako dito ngayon kung anong yung advice nila. Okay, so first day lang ng aking linggo ngayon at ganito na naman, may problema na naman. So which is okay lang naman kasi nangyayari talaga sa sa tracking. May mga kamalasan, may mga aberya, masisiraan ka, made-delay yung load mo. Ayun. So ayun, nandito ako ngayon. So ngayon mag-iintayin ko lang yung mekaniko kung sa ano sasabihin, kung anong reply sa kanila nung yung nasa sa fleet team. Ano pa naman to, yung itong load na to, napaka-maselan kasi nga mga pagkain din to. Reefer siya, tapos yung mga nasa loob ay mga fresh meat, yung mga baka, na karne ng baka. Okay, so yan na nga. Makikita nila. So yun, yung ilaw na green, nakabuhay yung reefer. So ngayon awan ko lang kung paano nila to i-cross dock kung mga ganitong load.
mga fresh meat. Pupunta na lang ako ng office ngayon at magtatanong ako doon kung anong magagawa nila dito sa loob na to. Kasi yun nga, mahaba-habang trabaho pa nga to. And hindi to magagawa ngayon. Tingnan ko kung anong masasabi nila dito. Ayun, so ang gagawin ngayon ay iwan ko yung trailer dito sa shop and gagawa ako ng regional work ngayon. Sabi meron daw load na kukunin, 2 load, siguro pabalik-balik papunta dun sa Hamilton, Ontario. And babalikan ko daw to bukas, itong trailer na to, once naayos na to mamayang gabi. Bukas babalikan ko to at ito pa rin yung dadalhin ko. There's no way na maging gagawin nilang cross-docking to kasi mga karne ito. Baka magkaroon ng contamination, magkaroon pa ng trouble sa sa border or sa customs. So ang gagawin ngayon is ililipat ko dito siya sa sa isang itong sa kasunod na bay. Dito ko iwan tong trailer na to at babalikan ko to bukas and hopefully maayos din nila to bukas. At saka so bukas Miyerkules, bukas is Huwebes and yung delivery will be on Friday. And ipaplano nila bukas yan kung anong oras yung magiging delivery sa Friday. So sa ngayon hinihintay ko pa yung mekaniko na mag-guide sa akin papunta dito kasi hindi pwedeng lumabas dito na walang nag-guide sa akin. So good morning. Panibagong araw na naman. Ngayon ay Huwebes, kahapon yung Miyerkules. Ito yung trailer na drinap ko sa shop kasi yun nga yung airbag ayaw umangat. So andito ako ngayon. Pinick up ko na dito ngayon and nagre-refuel lang ako dito sa Reaper. Papuntang Upper Darby, Pennsylvania and ito ay meat load. Makikita nyo ngayon kung ano yung dadaanan ko sa meat load. So yung unang-una yung sa customs, then yung pangalawa is yung sa agriculture, so AQI yung clearance. Mag-i-stamp lang sila, inspection lang kung may mga saktong inspection yung mga meat, katulad ng mga veterinary check, kung yung mga hayop na kinatay is okay at walang sakit. So ngayon walang tapos na. Ayun. So ang ko ngayon, yung dadaanan ko ngayong border is yung sa Lewiston, New York, Lewiston border, Niagara Falls. At doon ako magpapa meat inspection sa may Niagara Falls, New York. And so ito na. Ngayon ako ay papunta na ng border. So customs muna yung unahin ko. Then yun yung pagkatapos yung agri check, then meat inspection na.
sir. Good morning. Fresh beef, sir. Beef? Yes, sir. Agriculture. Okay, sir. Room 116, right? You got it. I wrote it on there for you. Oh, okay. Thank you, sir. Customs. Ngayon, ito naman yung AQI, yung agriculture check. So, yung i-check lang nila dito is yung mga papeles, kung may kompletong dokumento, yung pag-inspection ng mga meat o yung hayop ng buhay pa. Kung wala bang mga sakit, yun. So yung inspection ng veterinarian or yung mga at iba pang requirements na para pwedeng i-export or import yung meat nila sa nagaling sa Canada. So dito lang, malapit lang. Tapos nito, yun na yung meat inspection talaga. Yan, makikita nyo mamaya. Dadalhin ko passport. Just in case, hindi naman nila hanapin yung passport ko. Just in case lang. Minsan nire-require nila na buksan din nila yung likod ng trailer. And minsan lang, pero hindi ko pa nasubukan yan. Nasubukan ko dati doon sa Detroit. Iba din naman doon kasi yung meat inspection nila doon sa loob ng Detroit, mga 10 miles away from the border, pero dito lang mga 1 mile lang galing sa border. So ito yung kailangan ko. And dito na lang yung mga papeles. Ibibigay ko lang to doon sa i-drop ko lang sa office at hihintayin ko lang na tawagin nila ako. And then yun na, maalis na dito at makapunta ng meat inspection. Okay. So dito lang muna kasi hindi pwede yung video doon sa loob. Ako'y tapos na doon, yung AQI, agriculture check. And ito yun. You have 6 hours and 19 minutes of remaining drive time. Ito yung tinatakan nila, approve. And may konting mga tanong-tanong pa doon. In total, mga 20 minutes ako naghihintay doon. So mga 20 minutes then saka may mga tanong-tanong pa ng konti yung officer. Tapos marami siyang tanong tungkol bakit parang hindi pumasok yung load kagabi or kahapon. Sinabi ko rin naman sa kanya, yun nga, na may sira yung trailer. Sabi ko yung airbag ayaw mag-charge ng hangin, ayaw umangat. Tapos nagtanong ko siya bakit daw may airbag yung trailer. Sabi ko yung airbag suspension yun, hindi yung ibig sabihin yung airbag na pag yung nagbo-blow dito sa harap na pag katulad yung sa mga sasakyan na pag bumangga may airbag na lumalabas. Siguro yun yung iniisip niya. Tapos yung parang supervisor niya kanina parang sinita na siya kanina kasi ang dami na ng tanong, dami niya, bilis-bilisan mo ng konti dyan. Ayun, tapos ngayon tinatakan niya, tapos pinalis na ako. Ngayon dito lang yung meat inspection. So ito ay part pa rin ng Niagara Falls pero New York State, sa tawid na ng US border. And saka so ngayon ako ngayon magpapatuloy at
na sa meat inspection. Dito sa meat inspection medyo matagal-tagal dito. In 1.5 miles, take exit 24 Inaabot minsan dito ng 2 oras na meat inspection. Ang gagawin nila, kukuha lang sila ng mga sample ng meat, 1, 2 or 3 skids ng meat boxes. Kukuha sila ng sample, tapos titignan nila kung wala bang mga bacteria o mga ganon. Siguro kukuha sila ng sample doon, tapos meron siguro silang laboratory sa loob. Tingnan nila kung wala bang mga contaminants, mga ganon pa. Saka pag na-clear na, saka kanila papaalisin. And yun nga, maabot minsan ng 2 oras yung inspection nila, lalo na pag maraming truck doon sa mga docks nila. And busy sila minsan. Pero ngayon mukhang tahimik naman dito. At sana nga walang masyadong truck doon sa mga docks nila. So nandito lang, first exit, yun na kaagad yung meat inspection. Take exit 24 on the right to 31. Ayun, so ano pa nga ba yung sasabihin ko? Ito palang meat inspection na to, ano siya, yung butcher shop pa rin siya, warehouse ng mga karne. Tapos nakakontrata siya sa FDA ng Amerika. So nakakontrata sila na sila yung mag-meat inspection doon sa mga yung mga ini-import na mga karne na galing sa Canada. Ang gagawin dito, kung may 3555 Whitmer Road on the right. Kung may paunahan, kung may bakanting dock, doon ka pupunta. Pero pag wala, puno, doon meron silang waiting area doon, waiting na para doon ka mag-park na maghintay. And kung sinong naunang dumating, sinong unang nakapag-park, siya yung unang magpapasok sa pinto. Kung may bakante. Ayun, medyo marami may bakanting pinto. So 2 and 3. Doon na lang ako sa number 6. Sa gilid lang ng office nila. Green na to, ito yung provided ng customer. Tapos ito, which is yung sa akin to, sa company ng Bison. Kailangan na pag tumawid ka sa border, kailangan high security seal yung gagamitin, tulad nito. Yan. Ito na, at ako'y magdadak. Yan, yung karne naka-box.
ko to lahat sa kanila kung ano yung ito yung na stamp ng doon sa AQI, yung sa agriculture. Bibigay ko dito, then kukunin nila yung mga papel na kailangan nila dito. Alright, basically maghihintay na lang dito at kung kailan sila matapos mag-inspection. Depende kasi minsan sinasabi nila dito kung ano yung kukunti yung mga tao nila, wala sila masyadong tao, kaya minsan natatagalan. Kaya yun, minsan naghihintay ka ng 2 oras dito sa mid inspection nila. So yun lang, basically maghihintay ka lang. Minsan merong akong load na papuntang Conklin, New York. Ibang klase din naman yung mga beef na dala ko nun. Mga burger patties naman sila. Yung para sa Burger King. Doon siniship sa New York, Conklin. Meron silang malaking doon, distribution center. At galing doon sila na bahala mag-distribute nun kung saan papunta. Pero mga beef patty siya para sa Burger King. So yung mga galing dito sa Amerika, kadalasan yung mga karne nila dito ay galing sa Canada. Dito na lang siguro ako din magla-lunch at maghihintay. Tapos na dito. And ito yung meat inspection certificate na kailangan. So ito yung panghuli sa ating mga dadanan. So galing dito, bukas ay delivery na. At ito ay ibig sabihin ay okay lahat. Okay. Kailangan kong i-email tong mga picture nitong dalawang certificate na to. Ilagay ko sa email para to prove na dumaan ako dito talaga. Okay, kasi meron silang sinabi nung a month ago, merong driver na hindi daw dumaan dito. Alam ko lang kung paano nangyari yun. And ngayon tawag sila ng tawag, tapos nagsisend sila dito ng mga reminders na dumaan sa UNA. So yun yung food meat inspection. Para siguradong dadaan talaga ako dito. Ako hindi ko na mamimiss yun kasi sa daming beses ko nang ginawa to, alam ko na yung gagawin dito, pero sila ginagawa nila pa rin yung trabaho nila na i-remind yung driver na dumaan dito sa meat inspection. Yun, so i-email ko na lang to mamaya. Ngayon pagkalabas ko dito, isiguraduhin ko lang kung ay balik ka. Ito yung airline, hindi pa na ibalik. Tinanggal na lang yung pangkalso. Kanina nakakalso, kinalso ko kanina. So maghihintay ako doon ako gagawin yung mga dapat kong gawin.
gabi na. Ano nga ba? 7:45 na ng gabi. And nandito na ako ngayon sa Allentown, Pennsylvania. Kaya pa sanang dumating sa sa customer, kaso bukas pa nga yung delivery, bukas ng alauna. Dito na ako magpapalipas ng gabi. Pero yung ano din naman, yung customer galing dito is mga 1 oras kalahati na lang. So kahit magsimula ako ng late bukas, ayos lang. Ngayon maghahanap na lang ako ng parking dito ngayon. Ito is Service Plaza dito sa Allentown, Pennsylvania. Natin. Aga naman yata nagpahinga nito mga truck na to. Yun, maghahanap lang. Calling all current and future nurses. Ikot. Mayroon akong kasabay dito na naghahanap din. Baka doon meron. Dito. Typically sa mga ganitong oras marami pa sanang parking space, kaso kanina merong thunderstorm, kaya siguro napaaga tong mga to na magpahinga. Marami din pala sila. So ngayon maghahanap-hanap. Mukhang wala na talaga. Ang gagawin ko dito ngayon, ako ko lang kung saan to pupunta. Basta ako dito, ang bala ko dito lang sa sa itong may barrier na to. Siguro tatabi lang din siya dyan. Susunod ako sa kanya. Mukhang dito na lang din siya. Ayos. Murong ka pa doon. Kasi mukhang makakabalandra ako dito. Yan, pag may lumabas doon sa mga parking space. Check ko lang yung likod kung hindi siya nakalabas yung puwet. Alright. Medyo labas yung dito, pero okay lang siguro, basta hindi makakaabala dito sa mga to pag lumabas to mamaya o bukas. Okidoki. An hour 45 minutes galing dito papunta sa customer na pupuntahan ko bukas, Upper Darby. Pero ano na yun, Philadelphia na area na yun.
Philadelphia, Pennsylvania. At so dito na ako magpapalipas ng gabi. Yan nga. Yan lang yung ginaya kasi yun yung mga parking space doon ay puno na. Yan, kung makita nyo. Ayan. Puno na yan lahat dyan. So dito na lang. Okay naman, may mga nauna rin namang mga truck na nagpark dito sa tabi-tabi. Okay, so bukas ulit. Okay, good morning. Ako itong inyong lingkod, nagbabalik. And nandito ako, yun nga, nandito pa nga ako sa Allentown, Pennsylvania. Gigising ko, ang time check is 10:05 in the morning. Kagigising ko lang kanina mga 9 o'clock. So 9 o'clock nag-ano lang ako, quick rounds. Tinignan ko lang kung umaandar pa yung reefer, which is umaandar pa, and saka yung fuel niya. Tinignan ko lang, and then yung mga gulong at saka yung padlock kung nandun pa ba. Everything's okay. So kagabi dito paputol-putol yung aking tulog kasi meron ngang thunderstorm kagabi. And yun, umalis na yung sarap ko. Ito lang kung makita nyo. Yeah. Yan yung kasabay ko kagabi, taga Florida. And ito nga, kagabi may thunderstorm. Tapos kumikidlat, kumukulog. Napapakising ako sa kasi sa sobrang lakas. But anyway, ngayon ay Friday. Ang delivery ko pa naman is 1:00 pa ng hapon. Kahapon nga sinabi ko it's 1 hour and a half. 50 minutes lang pala galing dito yung customer. And siguro dadating ako doon o aalis ako dito mga 11:45. Tapos dadating siguro ako doon ng mga 12:45, 15 minutes before the appointment time. Kasi or kahit 11:30, alis ako na 11:30 para mapaga kasi di ko alam kung anong meron sa yung ahead of me. Di ko alam kung anong meron doon kasi yung papasukan ko is Philadelphia area na yon. Napadaan ako dati sa Philadelphia. Kahit anong oras doon matraffic sila. Wala silang sinasabing ganitong oras is rush hour. Anytime is a rush hour doon sa Philadelphia, Metro Philadelphia. So ngayon, ang gagawin ko dito ngayon is maghihintay lang ako ng oras, magpi-pre-trip ako mga 11 o'clock. At sa ngayon ay tumatambay pa lang ako dito, nagpe-prepare. Itong iniinom ko ngayon is hot water lang to. Bakit ko nilagay dito sa bowl? Kasi di ko nadala yung naiwan ko sa bahay yung mug ko talaga na para sa initan. Sa umaga talaga umiinom ako ng hindi ako nagbe-breakfast minsan. Umiinom lang ako ng mainit na tubig. Kasi maganda nga daw sa katawan yung mainit na tubig, yung sa umaga. Empty stomach, tapos uminom ka ng mainit na tubig sa umaga na empty stomach. Maganda daw sa katawan yun kasi may mga health benefits nga siya. Itong customer nga na pupuntahan ko ngayon is stricto din sila sa appointment. Binasa ko na yung pamamaraan ko sa aking trip planning is binasa ko yung profile nila online. Hinanap ko sila sa Google and tinignan ko yung mga reviews doon sa kasi meron din mga drivers na
nagsusulat ng review doon. Half 50-50 yung yung review nila. May 50% maganda, 50% hindi rin maganda. Yung hindi maganda doon is ano daw, makitid daw yung parking. Tapos wag ka raw dumating doon ng maaga kasi daw wala ngang parking. Wala ding I mean makitid yung dadaanan mo sa loob, yung papasok, and pati yung backing doon sa pinto nila, daw tight space. Then wag ka raw dumating doon ng maaga kasi paghihintayin ka nila at walang parking sa lugar nila kasi maliit nga yung pwesto nila. So yun din ang naisip ko kagabi, na so hindi pwedeng pumunta doon at saka hindi pwedeng mag-overnight parking doon kasi walang parking. So understood na yun. Ang maganda rin naman daw, pag on time ka naman, or siguro mga 10 minutes before the time, ma-entertain ka nila kaagad. Tapos mga 5 to 10 minutes i-unload ka na nila. Then yung unloading, it takes like ito marami-rami to, siguro mga ganito karami, full load yung trailer ko ngayon. It's mga siguro mga full load, mga 20 to 30 minutes din yung unloading. Siguro matagal na yung 45 minutes kung dire-diretso sila, kasi merong ibang shippers na matagal talaga sila sa unloading, at saka mabagal silang kumilos. Pero ito daw, sabi nila mabilis daw sila mag-unload kasi nga sobrang liit ng lugar nila. May mga ibang paparating na mga truck na mag-unload, may schedule. So pagkakasyahin talaga nila yung mga oras nila. So ayun, 10-12 na, or papuntang 10-15. Okay, so na ngayon, 11:15. So mga abutin nga mga 1 hour something yung biyahe, kasi from here to the customer is 50 miles pala. So mga yung 50 miles na yun, kung dire-diretso, yung kung perfect talaga na biyahe, it's mga 45 minutes. Pero ito nga, yung papasukin ko highway, then papasok sa mismong city, at saka minsan nga bago ka papasok ng city, matraffic na siya. Then papasok ka sa mismong city, di natin alam, syempre mabagal yung takbo mo doon. Yan, mga abutin ka ng mga 1 oras galing dito sa Upper Darby or Philadelphia. May pipick upin akong load sa Carlisle, pero tong load na to ay papuntang Delta, BC, British Columbia. Pero pipick upin ko lang siya, dadalhin ko ng Mississauga, doon ko na i-drop. Ibang driver na yung magpapatuloy nito papuntang Winnipeg or diretsong BC. Pero so ito lang yung ko ngayon. But anyway, ito yung content ko ngayon is yung tungkol lang dito sa midload na dala ko ngayon. Yun, nakita nyo kung paano yung pagtawid ng border, customs, agriculture, then meat inspection, tapos ayun, delivery. So ngayon tapos na yung yung pre-trip ko, and ako'y makakaalis na dito anytime from now. So pipilapan ko lang muna, and then where to go.
sabi ko, it's yun nga, kung di natin alam kung anong paparating ahead of us dito. Naka 15 minutes pa lang ako ng drive galing doon sa pinaghintuan ko kagabi. Ito na yung sumalubong sa akin, mga construction. Ayan, dito sa Pennsylvania, pag papasok ka sa may mga major cities, katulad nito, papasok ng Philadelphia, expected talaga na may mga traffic na mga ganito. Ito nga, traffic, mabagal. Ayun, alauna pa naman yung yung aking appointment ngayon. It's 11:41 na, 11:40 basically. And ito, sana makarating doon. Siguro may hangganan tong construction na to. Yan sa unahan siguro itong construction na to for 3 miles. Nakita ko dun sa unahan, mahaba-haba din pala tong na to. 3 to 4 miles din siguro to, yung pilahan na to. Ay, patay tayo dito. Asa mo pa na balik diretso Canada, MT? Nakay karga dito sa kwan. Nakay karga dito sa Illinois ng kuwat mo. Ako dres ko ba pasuluroy kung Philadelphia ron. Nagkatawa bito ko rin dalan ko, yawa ni dalan. May lagi ta nagdili kun mga traffic uptown din sa sulod Philadelphia. Yun din mo, muna niya akong mga kuhan na rin. Muna niya akong mga ruta na rin katong sa Virginia, Maryland, New Jersey. Kausa nga katong kuhan, balihin ko aning uplit. Mo na yung uplit kay naglain ang uplit karon ba kay di prato sa una layo kayo. Na pagbalihin ang uplit, northeast ra gid siya diri sa gilid ra diri sa eastern side. Kani mga New York, kani mga Maryland, kani mga Massachusetts. Gihatag sa ko primero Brooklyn gawa mo yun ako gingnan ng akong fleet manager nga ako di sa ko mo pa rin pagsugod ako tagaan nagkani mo Brooklyn sudlon ko mo ng New York magito ba ito kayo 125,000 miles nakatabang-tabang rasan siguro to pag ato na akong Texas, Calgary ba padadaan ko nila kanang kuhan sulat na mo na napag-ikuan ba kanang certificate kanang token kanang tagaan ako kanang murag award murag gamay nga kuhan ba token ko may na lang layo to pila ka ba so nga personal convenience okay ra sa inyo ba nga na trailer ga personal convenience ka init nangambot na lang ka nagpalo kami sa safety din okay naman ko ako kay ma-over ko ako ra may driver then edit ra na ako sa unahan butang ra na ako driving to safe haven sabot ra na sila naka-driving yapon pero ngita pasabot naman ngita lang kong safe parkingan ba nahotda lang kong oras okay rin ano mo nga giputan na kanak bandon ayun kakatapos ko lang makausap si Pinoy Trucker and binaba ko na nga yung phone nag-goodbye na ako sa kanya bye-bye kasi nandito na nga ako sa Upper Darby pero siya suburb ng Philadelphia so Philadelphia area pa rin siya so nandito ako parang mismong city na rin to ng Philadelphia kasi yung nakikita ko yung mismong parang downtown yung maraming buildings nandun lang 1:04 na so late na ako ng 4 minutes so
So titignan ko dito sa Google kung ano talaga yung saktong entry doon, kung sana talaga ako. Yan ang ano dito. Patay tayo dito. Yung Market Street is sa unahan. Ako ay liliko ng Powell Lane. Turn right. Okay. Salamat sa ano nga pala, salamat sa tawag Pinoy Tracker, Boss Marco. It's pasensya na at masarap pa sana magipagkwentuhan sa iyo, pero nandito na ako at ayun, pumapasok na nga ako dun. Habang nagkakwentuhan kami, nandun kami sa ano, nandun ako sa gitna ng syudad nila. So okay, yan, may truck pa ako, may kasunod pa ako. Right. Nabasa ko dun sa Google na tight space nga dito. Ayan, may kinagaway ako ng forklift driver. Where's the dock? I have to inspection first. So I have to go all the way there? I have to inspection. I need the paperwork for inspection the truck. Back up. Alright. Something covered, no receipt. Okay. Something temperature, no food, no receipt. I have Okay. to inspection everything first, okay? That's the problem. You have to go to me together. Alright. Okay? Customer yard. Kailangan niya yung paperwork. So, alauna. Okay. Okay, do you need the paperwork? Yeah. Everything's there. What time appointment? 1 o'clock? 1 o'clock? Yeah. Check it. You have to give me everything. Okay. Where's the check office? This is for what? That's an extra. Ticket receipt. I Yeah. have to check it. You have to go with me. Okay. What are the serial number? Number? Yeah, I have to check it together. Okay. You know what I mean? Yeah. Okay. The inspection government. Inspection government. it's here. Okay, that's Yeah. why I need everything, but I have to see first. Okay. Yeah. Stricto nga sila dito. Chinek yung temperature, chinek yung mga seal, kung may seal ba, kung at saka yung papel ng dun sa yung meat inspection kung meron. Meron naman talaga. Kung wala ka nung yung mga hinahanap nila, hindi ka nila tatanggapin. I-reject nila yung load. So andito lang ako ngayon at hihintayin ko lang siya na bumalik. And meron din pala silang lumper fee. So ibig sabihin magbabayad ka doon sa may nagpapabayad sila ng $120 para sa lumper fee. Ibig sabihin nun yung mag-unload sa'yo, babayaran ng $120. Yung tatanggapin nila yung cash, EFS check, com check, or other. Ano ba yung other? Okay, ako. Ngayon, tatawag lang ako dun sa opisina. And
titingnan ko kung anong pamamaraan dito